Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, Pebrero 7, 2026. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torrechante. Nagini ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. FIVOX nagpagwa sang lahar advisory sa Bulkang Kanlaon. RRMC 6 ginpasaka sa red alert ang kahandaan bangod sang bagyong Basyang. 13 ka LGU sa Negros Occidental nagpatuman sang preemptive evacuation bilang pagpanghanda sa bagyong Basyang. Klase kag trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa Bacolod City gin-suspend. 14 ka banwa sa Antique nagdeklara sang suspensyon sang klase. Disaster Response Task Unit sang 3rd Infantry Division nakaalerto sa bagyong Basyang. Philippine Coast Guard Iloilo naghatag sang hot meals sa 800 ka stranded nga mga pasahero kag driver sa Dumangas Port. Philippine National Trail Running Championship hiwaton sa probinsya sang Antique. Kag duha ka threatened species sang hornbill na document sa Pilar, Capiz. Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagwa sang lahar advisory ang DOST FIVOX sa Bulkang Kanlaon bangod sang ulan dala sang bagyong Basyang. Sunod sa FIVOX ang ulan dala sang bagyo, posible makatugas ang volcanic sediment flows o kon lahar, sediment-laden stream flows o kon muddy runoff sa mga suba kag drainage area sa Kanlaon. Ginpangabay sang FIVOX sa mga pumuluyo nga mag-aligmat sa lahar kag pareho nga volcanic hazard kag likawan anay nga magtabok sa mga kasubaan. Sa advisory sang FIVOX ang mga komunidad sa Bago City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla kag San Carlos City sa Negros Occidental kag Canlaon City sa Negros Oriental nga nanghamtang sa mga masunod nga water channels o kung suba ang posible maapektuhan sang lahar. Ibid River, Kotkot River, Talaktapan River, Malaiba River, Panubigon Creek, Buhangin, Indurayan River, Nahalin River, Inyawan River, Maragandang River o kon Panunan Creek,
Intigiwan River, Kamansi River, Maaw River, Takon-Takon River, Masulog River, Binalbagan River, Taco Creek, Linuthangan River, kag Binalbagan River. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasaka sa Red Alert ang kahandaan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center Western Visayas bagod sang bagyong Basyang. Sa memorandum nga ginpagawa ni Office of the Civil Defense 6 Director Raul Fernandez, ginmanduan ang mga duty officer halin sa 3ID, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag Philippine National Police, upod man ang mga technical staff halin sa Pag-asa, DILG, DSWD, DOH, DA, DepEd kag DPWH nga mag-duty sa RDRRMOC sa Office of the Civil Defense sa Camp Martin Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Ginmanduan man ang tanan nga RDRRMC member agencies kag mga local disaster risk reduction and management councils nga padayon nga bantayan ang ilatag sa kalugar kag mag-submit sang regular nga update kag situational report sa RDRRMOC. Kahapon, ginmanduan sang RDRRMC 6 ang mga LDRRMCs nga magpatigayon sang preemptive evacuation sa mga lugar nga mataas ang risgo sa landslide, baha kag storm surge. Ginpanumdum sang publiko nga mangin alerto kag magsunod sa abiso sang lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang preemptive evacuation ang 13 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental bilang pagpanghanda sa bagyong Basyang lakip sa mga syudad kag banwa nga nagpatigayon sini amo ang Calatrava, Ibi, Magalona, Escalante, Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan, Isabela, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, San Carlos, Sagay kag Tuboso. Suno kay Bril Larry Senior, Deputy Manager sang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagdangat sa 399 ka pamilya o kon masobra 1,200 individuals ang nagsaylo sa mga evacuation center. Nag-apila man si Senior sa iban pa nga mga negrense nga magkooperar sa ginapatuman nga preemptive evacuation kag mangin mabinantayon sa mga pagwa nga update halin sa ahensya sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, nagdangat sa 30 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental ang nagpatuman sang class suspension bilang pagpanghanda sa bagyong Basyang. Suno kay Bril Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental PDRRMO, sa 31 ka banwa kag syudad sa probinsya, ang San Enrique lang ang wala nagpatuman sang class suspension. Samtang walo naman ka lokal nga panguluhan ang wala nagpatuman sang work suspension. Ini ang mga banwa kag syudad sang Escalante, Ilog, Moises Padilla, Pontevedra, Pulupandan, Sagay, San Enrique kag Sipalay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nag-deploy sa duha ka water search and rescue teams kag isa ka wasar truck ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Northern kag Southern Negros. Suno kay Bril Larry Senior sang PDRRMO, ang mga wasar teams nga ginabugusan sang tigwalo ka personnel ang ginpadala sa Sipalay City kag Escalante City bilang dugang nga puwersa sa pagpanghanda sa mga lokal nga pangulungan sa probinsya. Patag ni Senior, tinutuyo sang deployment nga mapadasig ang paghiwat sang rescue operation sa mga lugar nga posible maeksperyensya sang pagbaha. Magluwas sa mga rescue assets kag personnel, ginahanda man sang gobyerno probinsyal ang mga family food packs pati na ang mga hygiene kag sleeping kits para sa mga pamilya nga magakinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang klase sa tanan nga level sang eskwelahan kag trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa Bacolod City sang Biyernes. Ini bilang pagpanghanda sa posible epekto sang shear line kag bagyong Basyang. Ginklaro naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya
nga wala nalakip sa work suspension ang mga opisina nga nagahatag sang vital kag health services pati na ang preparedness kag disaster response. Ginengganyo man sa alkalde ang tanan nga eskwelahan nga mag-shift sa modular distance learning o kon maghatag sang performance task kag projects agud masiguro nga malabot gyapon sa mga estudyante ang ila learning competencies. Sa karon nagapabilin sa red alert status ang Bacolod Emergency Operations Center. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang gin-anunsyo sa PDRRMO Iloilo nga ginpaidalom sa red alert status ang probinsya sang Iloilo kasunod sang ginpagwa nga bulletin sang pag-asa. Naibaluan nga ang probinsya sang Iloilo ang nakapaidalom sang tinalikdan nga adlaw sa tropical cyclone wind signal number 1. Ginpangabay naman ang mga local government units sa mga probinsya nga magpatuman sang nagakaigo nga tikang para sa kaluwasan sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang klase sa tanan nga level kag opening parade para sa Kapistahan 2026 sa syudad sang Pasig sa Biyernes bangod sang bagyong Basyang. Sa anunsyo ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, suspendido ang klase sa pampubliko kag pribado nga bulutuan sa syudad. Magluwas sa klase, ginsuspend man ang parada nga nakaschedule kuntani isang agas sang Biyernes. Sa baylo, nagpanugyan ng alkalde sa tanan nga organisasyon, asosasyon kag consorts nga magdiretso sa City Pasig Arena para sa opening program sang Kapistahan 2026. Naibaluan nga isa ka special non-working day sa Pasig City sa Pebrero 10 bilang pagsaulog sa patronal fiesta ni Saint William. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sabay naman sang Antique, nagdeklara man sang suspensyon sang klase ang 14 ka local government unit sa probinsya. Wala sang klase sa preschool tubtob senior high school sang Biyernes sa banwa sang San Jose de Buenavista, Aninii, Kulasi, Tibiao, Sibalom, Kaluya, kag Valderrama. All levels naman sa Belison, Tobias Fournier, Hamtik, Patnongon, San Remeo, Barbasa, kag Bugasong. Sa karon nagapabilid sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Antique sandig sa Friday bulletin sang DOST Pag-asa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 8:14 sa aga. Sa aton nga pagbalik dugang nga impormasyon kag balita bantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam.
Philippine Standard Time alas 8:16 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa dugang nga mga balita, sa alas 2 ang kaagahon sininga Pebrero 7, 2026, ang Tropical Depression Basya nga may international name Penha nagluya na kag nangin isa ka low pressure area kag padayon nga ginabantayan sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa bulletin sang Pag-asa, wala na ginalantaw nga mag-develop bilang isa ka tropical depression sa sulod sang masunod nga 24 oras. Inapaandaman ang tanan sa padayon nga pag-monitor sang mga update halin sa DOST Pag-asa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang, naka-alerto man ang Disaster Response Task Unit sang 3rd Infantry Division Philippine Army bangod sang weather disturbance. Suno sa 3rd Infantry Division, naka-standby na ang ila mga DRTU kag handa nga i-deploy kung kinanglanon para sa humanitarian assistance kag disaster response operations. Ginpasiguro sa pamunuan sang 3ID nga handa ang ila mga militar ukon military units sa pagresponde sa emerhensya. Padayon man ang koordinasyon sang 3ID sa mga lokal nga panguluhan kag iban pang ahensya agud masiguro nga mangin matalunsay ang pagpatigayon sang rescue kag relief operations kung mag-igo ang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sang work suspension ang provincial government sang Guimaras sa tanan nga opisina sang Kapitolyo Probinsyal epektibo alas 12 sang udto sang Biyernes. Samtang padayon ang trabaho sa mga opisina nga nakatutok sa disaster response and emergency operations, peace and order, health and medical services, kay iban pa nga frontline kag essential services. Para naman sa national government agencies kag pribado nga kompanya, ang desisyon tuoy sa suspensyon sang trabaho ang gintugyan sa ila mga opisyal. Ginpangabay ang publiko kag mga empleyado sa gobyerno nga magpabilin nga naka-alerto magpamati sa mga opisyal nga pahibalo kag unahon ang ila safety. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpakaon ang Philippine Coast Guard Station Iloilo sa 800 ka stranded nga mga pasahero kag truck drivers sa Dumangas Port, Iloilo. Ginpatigayon ang aktibidad bilang kabahin sang Intensified Community Assistance Awareness, Response and Enforcement ukon I-Care program sang Philippine Coast Guard ilabi pa subong nga may weather disturbance. Nagbulig man sa paghatag sang hot meals ang 612 Squadron sang PCG Auxiliary, Local Government Unit sang Dumangas, kag volunteers. Bugos ang pagpasalamat sa mga na-stranded nga pasahero sa PCG. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, naglabot sa 515 grams ang shabu nga nagabalor sang 3.5 million pesos ang nakumpiska sa kapulisan sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Gawad Kalinga, Barangay Agdahon, Pasay City, Iloilo. Arestado ang mga sospek nga sanday alias Danny, 60 years old, Josel, 54 years old, Lunsay, residente sa Pasay City, Iloilo. Sa gintingob nga puwersa sang PDEU Team 2, Pasay City Police Station, kag Provincial Intelligence Unit ang napatigayon sang operasyon. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sa mga suspetsado. Porsigido ang Police Regional Office 6 nga papason ang problema sa ilegal nga droga sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Epektibo, Pebrero 6, nagsaylo na ang Office of the Regional Election Director, Region 6 ang COMELEC sa ila nga bag-o nga opisina. Sa anunsyo sang Office of Regional Election Director 6, yara na sila sa 3rd floor sang bag-o nga COMELEC Integrated Field Office, Iloilo City, Government Complex sa Barangay Taal, Molo. Kasunod sang pagkahuman sang bag-o nga Integrated Field Office sang COMELEC, lakip man sa magasaylo sa bag-o nga lokasyon ang COMELEC Iloilo City kag COMELEC Province. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Para naman sa mga trail runners, hiwaton sa probinsya ng Antique ang Philippine National Trail Running Championships, ang premier trail running competition sa pungsod sa diin ang mga top athletes magapaindis-indis para sa national ranking kag championship title. Lauman sa PNTRC sa Marso 27 tubtob 29 sa Banwa sang San Remeo. Ang pag-host sang probinsya sa mga dako nga event pag-aupdan sa Antique Trail Road Running Department of Tourism Region 6, opisina ni Senator Loren Legarda, opisina ni Congressman A.A. Legarda, probinsya sang Antique, kag Banwa sang San Remeo, kag Sibalom. Suportado man ini sang Filtra, World Mountain Running Association, Southeast Asia Trail Running Confederation, kag International Trail Running Association. Ginalauman nga ang kayiwatan magapabaskog sang sports tourism sa Antique. Kadungan sini, nakapatigayon na sang sinapol si Governor Paulo Javier kaupod ang mga stakeholders agud masiguro nga mangin madinalag-on ang lihok. Radyo Pilipinas News. Sa isla naman sang Boracay, nagbisita sa Boracay Island sang Pebrero 5 ang MS Westerdam sakay sang cruise ship ang kapin 2,000 ka pasahero kag crew suno kay Mr. Niven Makirang, OIC sa Port Cruise Ship Operations sa Aklan. Ini na ang ikatatlo nga cruise ship arrival sa isa sang Boracay sini nga tuig 2026. Radyo Pilipinas News. Sini nga bulan sang Pebrero ginasaulog ang National Arts Month sandig sa Presidential Proclamation number 683. Sini nga bulan ginasaulog ang artistry kag creativity sa mga Pilipino. Sini nga tuig ang tema amo ang ani ng sining, katotohanan at giting. Nagapakita sang sining bilang giya sa kamatuoran, kaisog kag kolaborasyon. Iga-highlight man sa National Arts Month sini nga tuig ang sining bilang produkto sang eksperyensya kag pagpaningwa sang tawo. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, kadungan sang selebrasyon sang National Arts Month, ginbuksan man ang bag-o nga puloy-an sa mga artists sang Western Visayas. Nahamtang ang Tawhay Cultural Center and Regional Hub sang National Commission for Culture and the Arts sa distrito sang Haro, syudad sang Iloilo, kag pamunuan ni filmmaker Elbert Banyares. Nahamtang sa una nga panalgan ang 3 ka hulot, ang library kag exhibition halls, pati man ang opisina sang tagdumalahan. Samtang ara naman sa ikaduha nga panalgan ang conference kag rehearsal room. Ang Tawhay Cultural Center and Regional Hub ang una nga stand-alone NCCA Cultural Hub sa Pilipinas. Ginalauman nga mangin bag-o ini nga lugar para sa ulugon kag ipadayon ang taliambong sang rehiyon. Nagpakita naman sang suporta ang Iloilo Mice Alliance kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, naobserbaran sa mga lawin patrollers sang Monitoring and Enforcement Section sang DNR Capiz ang duha ka threatened species sang hornbill sa Pilar Capiz. Sa mga wildlife monitoring na document sang mga eksperto ang 8 ka Visayan hornbill o kon taliktik kag duha ka Walden's hornbill o kon dulungan apang ang taliktik lang ang madinalag-on nga nakuhaan sang litrato. Kaangay isang tariktik ang dulungan endemic man sa Western Visayas kag karon makabig critically endangered. Nagnubo ang ila populasyon bangod sang pagkaguba sang ila puloy-an ang kakahuyan. Sunod sa DNR Capiz, ang documentation sang Visayan hornbill sa Pilar Capiz pakita sang padayon nga forest protection kag wildlife monitoring amo man ang dako nga papel sang lawin patrollers sa pagpangapin sang duna nga mga pispis. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time 8:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabiling nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaupod kay Rosel Jones Otahero kag Vermore Aventura sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.